Hi guys! Welcome back to my channel! So ayan, sisimulan natin ang ating pagbabalik vlog sa aming pagbabalik din sa Japan. Yes guys, magbabalik vlog na naman tayo dahil syempre na-miss ko kayo at na-miss ko rin ang pag-upload dito sa aking channel. At habang nag-aantay nga na aming flight, ay dyan, tumambay muna kami sa my lounge. Ang sasarap nga ng food nila pero hindi ko naman na-enjoy dahil puyat ako sa pag-impake at natulog na lang ako sa loob. Guys, ako lang ba yung ganito ang pakiramdam? Yung para bang ang saya-saya talaga pag nagta-travel, yung parang nakaka-distress, yung mawawala na naman yung stress mo kasi makakapasyal ka na naman sa ibang lugar. Ayan, so yung pakiramdam ko dyan, sobrang excited ko talaga, though pang third time ko naman na makavisit ng Japan, pero iba pa rin yung excitement. At sa pangatlong pagkakataon nga ay mukhang siniswerte na naman kami dahil pa-take off na yung flight at kita nyo, bakante pa rin yung katabi naming upuan. So, ang saya-saya ko dyan dahil syempre nga naman halos abot ng 5 hours yung biyahe, tapos may karga-karga kang toddler at hindi rin biro yung bigat ng anak ko. Doon nagpapalitan naman kami ni hubby pero iba pa rin yung nakalapag lang siya dyan. So ayan, relax tayo for today's video dahil ayan, wala tayong karga-kargang toddlers. Finally, nakalapag na rin tayo sa the land of the rising sun, Japan! So ayan na nga si madam, ang saya-saya na naman niya, buhay prinsesa na naman ang anak ko dahil lagi naka-ready na yung car seat niya at sundo na naman kami ng aming parents-in-law. So, talagang nakaka-relax talaga ang Japan, guys. Yung feeling na nasa biyahe ka lang, pagod ka sa biyahe, pero pag nakita mo yung tanawin, ay, bonggaday, tanggal lahat ng pagod mo. At dahil winter nga ngayon dito, ayan, kawawa yung mga puno at mga halaman, natutuyo yung mga dahon nila. Habang nasa biyahe nga, panaykwento naman itong asawa ko dahil may bagong tayo na naman daw pala na building or harang para sa tsunami, kung sakali man na magka-tsunami dito sa lugar nila. Pero sabi ng asawa ko, ay thankful naman daw siya sa buong buhay niya ay hindi pa naman naka-experience ng ganun dito. Yun talaga ang problema sa Japan. Yung parang sabi ko nga dati, takot ako na tumira dito kasi baka sakali magka-tsunami. Nakikita ko sa balita, lalo ngayon na parang may bago na namang nangyari sa ibang lugar. So dito ay napaka-advanced nila. Talagang pinaghahandaan nila. Panayan pa tayo ng gobyerno nila ng mga pader, ng mga habang harang para kung sakali man ay maiwasan ang magkaroon ng tsunami. At bago nga kami makarating sa bahay, ayan, dumaan muna kami dito sa my udon house at ililibre na naman kami ni in-law. So, ganyan sila lagi guys, pag sinusundo kami galing sa airport, alam nilang gutom na gutom kami, kaya lagi kami nilang pinapakain muna bago umuwi ng bahay. By the way guys, itong restaurant pala na ito ay ito daw pala yung pinaka-old na restaurant dito sa lugar nila. Kaya naman, pagpasok mo pa lang ay talagang amoy mo na ang sarap, ang mga food. Sa rin nga to guys, mga nagpapa-excite sa akin, ang kanila mga pagkain. Ako, sobrang sarap talaga. At napaka-authentic talagang, lalo dito sa restaurant na ito dahil sabi nga ay ito yung pinaka-old na restaurant dito. So, ang sarap talaga guys. Pagdating namin ng bahay, dumiretso na rin kami dito sa dating kwarto ng asawa ko nung binata pa siya. Kasi alam niyo ba dati pag bumibisita kami dito ay sa baba kami pinapatulog or sa ibang room dahil puro tambak nga itong kwarto ng asawa ko. Pero ngayon ay nilinis na nila sister-in-law kaya salamat naman. At ayan, hindi pa siya masyadong malinis kasi marami pa rin tambak ng asawa ko. Ang dami niyang collections na ewan ko ba. Sabi ko itatapon na yan. Nagalit siya nung sinabi kong itatapon ko na. So ililipat ko na lang siguro yan ng ibang so magiging busy ako sa mga susunod na araw dito kasi mag-general cleaning pa ako. So ayan, ito na talaga yung gagamitin naming room kasi plan na talaga namin na mag for good na dito sa Japan. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!